May 4 na salitang pwedeng makasira sa marriage kaysa sa problema sa pera mismo. Day 101 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Lahat naman ng mag-asawa nagkakaroon ng argumento, lalo na pagdating sa finances. Pero napansin namin, minsan hindi pera ang sumisira sa usapan. Yung mga salitang binibitawan natin. Unang salita, yung nagsasabing palagi kang ganyan. Kapag sinabi mo ito sa asawa mo, para mo nang hinuhusgahan ang buong pagkatao ng asawa mo. Imbis na pag-usapan ang problema, nagiging para bang defensive ang nangyayari. Pangalawa, yung sinasabi mong hindi ka na talaga magbabago. Kapag ganito ang lagi mong sinasabi sa partner mo, nawawala rin ang motivation niyang mag-improve. Lahat naman tayo may pwedeng matutunan, lalo na sa paghawak ng pera. Pangatlo, yung bahala ka dyan. Kapag finances ang pinag-uusapan, walang bahala ka. Laging tatandaan, mag-asawa kayo. Ang problema ng isa, problema rin ng dalawa. Mas magandang sabihin, paano natin ito sosolusyonan? Kesa yung bahala ka dyan. At pang-apat, yung sinasabing, pera ko to kahit mag-asawa na kayo. Naniniwala kaming kapag mag-asawa na, hindi na laban ng akin at iyo. Ang goal ay atin. Kaya hindi lahat ng argumento kailangang mapanalunan. Mas mahalaga na pagkatapos ng usapan, mas matibay ang relasyon nyo kaysa nung nagsimula kayo. Lalo na sa finances, ang pinakamahalagang investment ay hindi lang lagi tungkol sa pera, kundi sa communication yung mag-asawa. Sama mo na rin ang respeto at pagmamahal sa isa't isa. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 101 pa lang, tuloy-tuloy na to. Hindi ibig sabihin na frugal ka, magiging cheap ka na. Day 102 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Marami mang dumating na pagsubok sa buhay namin nitong mga nakaraang araw, tuloy-tuloy pa rin. Minsan, hindi mo talaga kontrolado ang mga mangyayari, pero kontrolado mo kung paano ka babangon. Ang pagiging frugal at pagiging cheap ay magkaiba. Para sa amin, ang pagiging frugal ay hindi ibig sabihin na asin na lang ang kakainin mo o ipagkakait mo na sa sarili mo ang lahat. Ang ibig sabihin ay alam mo kung kailan ka gagastos, kung para saan ka gagastos, at bakit ka gagastos. Kung pasok sa budget at kaya ng income mo, bakit naman hindi? Kaya nga napapansin nyo, bumibili rin kami ng quality na pagkain, mga gamit sa bahay na talagang kailangan at mga bagay na magtatagal. Minsan pa nga, kumakain kami sa mga gusto namin. Katulad nito, hindi dahil gusto namin gumastos, kundi dahil pinag-isipan namin ito bago bumili. Sa journey namin mula day 1 hanggang ngayon, hindi naman namin pinakita na bawal gumastos. Ang pinakita lang namin ay mag-budget, i-track ang expense, iwasan ang impulse buying, at mag-ipon at invest. At habang ginagawa iyon, humanap din ng paraan para unting-unting tumaas ang income. Kaya nasasabi naming frugal kami, hindi dahil sobrang liit ng gastos namin na to the point na dinedeprive na namin yung sarili namin, kundi dahil mas malaki ang naiiwan naming ipon kesa nagagastos namin. At naniniwala kami na habang lumalaki ang income mo, pwede rin gumanda ang quality ng life mo. Basta huwag lang lumaki ang lifestyle mo nang mas mabilis kaysa sa income mo. At sa huli, naniniwala talaga kami ni wife na maganda enjoyin ng buhay. Pero kapalit nun, maging responsable tayo sa finances natin. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 102 pa lang, tuloy-tuloy na to. Para sa aming 1 million savings goal, maraming nagtatanong kung ano ba talaga ang ginagawa namin araw-araw. Day 103 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Pwede mong sabihin na pag-iipon, pagtitipid, o paghahanap ng paraan para lumaki ang kita ang ginagawa namin araw-araw. Pero sa totoo lang, hindi naman umiikot ang buhay namin sa pera. Oo, ang pera ay nagagamit sa kahit anong bagay dito sa mundo. Pero ang tunay na goal namin ay magkaroon ng mas maraming panahon para sa isa't isa, sa pamilya at sa mga taong mahalaga sa amin. Kaya ngayong araw,
nayaya kami para kumain sa labas. Kasama ang family namin. Noong babiyahe pa uwi, doon namin na-realize kung gaano kahalaga ang buhay. Kaya lagi tayong mag-iingat. Pag-uwi nga pala, nagpa-laundry kami dahil schedule na pala ng mga labahin namin. Mahalaga rin maging responsable sa mga ganitong schedule dahil nakikita dito yung pagpapahalaga mo sa oras na meron ka. At pagkatapos, naglaro lang kami ng pickleball kasama ulit ang family. Habang naglalaro kami, na-realize namin na oo, mag-ipon tayo, mag-budget tayo, magpalago tayo ng income kung kaya. Pero wag nating kalimutan i-enjoy ang buhay. Kaya sa dulo ng lahat, ang goal ng finances ay hindi lang para yumaman. Ang goal nito ay magkaroon ng buhay na may oras, may peace, at mas maraming masasayang alaala. Lalo na sa buhay naming mag-asawa. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 103 pa lang, tuloy-tuloy na to. Gagastos tayo today. Kaya samahan nyo kami at tignan natin kung magkano ang nagastos namin sa pagkain, mga binili namin, at transportation natin. Day 104 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Newlywed. Nagmotor lang kami ni wife papunta sa mall, pero hindi doon kami bibili. Doon kasi kami madalas mag-park, tapos magti-train at magbabas. Kasi ngayong araw, pupunta kami sa IKEA, dito banda sa may Pasay. Ilang buwan na rin kasi kaming nakatira sa bahay namin, kaya naisip naming unti-unti nang dagdagan ang ilang gamit na kailangan namin. Ilang minuto pa lang kami naglilibot, gutom na kami kasi hindi pa kami kumakain buong araw. Kaya sabi namin, try na namin dito kasi experience na din. Kaya kain muna bago mag-shopping. Ito yung mga binili namin pagkain. Merong cake, merong salad, at meron ding meatballs. At ito yung total na nagastos namin. After nun, tuloy na ulit sa pag-ikot. At ito ang mga napili naming bilhin. Actually, natapon ko na yung mga resibo kaya hindi ko na maisa-isa ang mga pangalan ng nabili namin. Pero alam namin kung magkano yung total na nagastos. Siyempre, alam naman natin na sa mga gantong panahon, tuwang-tuwa si wife. At minsan, naiisip ko, ito naman talaga yung goal sa masayang marriage. Yung palagi kayong masaya sa isa't isa. At syempre, hindi pa nagtatapos ang total na gastos today. May pamasahe pa pauwi. Babayaran pa namin ang parking ng motor na nasa mall. Masarap gumastos kapag alam mong pinagplanuhan mo. Kapag may budget ka, may tracking ka, at alam mong hindi sinasakripisyo ang savings goal mo. Hindi naman masama ang gumastos. Ang importante, hindi mo pinipilit ang mga hindi pa dapat bilhin. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 104 pa lang, tuloy-tuloy na to. Sinimulan na nga ni wife buuin yung nabili naming organizer sa IKEA kahapon. Need na rin kasi namin ng dagdag na lagayan para mas mabawasan ang kalat sa sala. Pagkatapos noon, bumiyahe naman kami papuntang Tanay. Kasama ang family. Hindi man kompleto ang lahat dahil may mga trabaho at lakad na ang iba, sinulit pa rin namin ang pagkakataon. Sakto rin kasi nakalive pa kami ni wife. Paalis na rin kasi ang relatives namin pabalik ng US kaya gusto namin magkaroon pa ng isang simpleng bonding bago sila umalis. Kinagabihan, natuloy pa rin ang basketball kahit malakas ang ulan. At kahit umuulan, nagkayayaan na naman kami maglaro ng pickleball. Simple lang ang araw pero punong-puno ng memories dahil minsan sapat na ang mga ganitong oras para mabuo ang araw namin. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 105 pa lang, tuloy-tuloy na to. Maraming nagtatanong, magkano ba talaga ang naging gastos nyo sa kasal? Day 106 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Newlywed. So ito na ang request ng marami. Ang expense namin noong kasal. Pero paalala lang, unang-una, gusto lang namin ipaalala na ang rates na makikita nyo ay 2024 rates pa dahil ang kasal namin ay ginanap noong November 2025. Halos isang taon na preparation yun, kaya marami sa suppliers ay nalock na namin ang price bago pa tumaas ng husto ang products at services. Kaya ito yung mga sumusunod na kinuha namin. Venue at catering. Ito ang pinakamalaking bahagi ng budget. Ceremony styling at reception styling. Photo and video team. Hair and makeup. Wedding gown at tuxedo. Na binili namin at hindi rent. Prenup shoot at venue.
entourage at flowers, lights and sound, pastor's honorarium, souvenirs, invitations, crew meals, at ibang family attire na kami ang sumagot. Sama mo na rin ang transportation at iba pang mga pakain tuwing merong event katulad ng prenup at kung lalabas kami kapag may aasikasuhin para sa wedding. At marami pang ibang wedding essentials. Sa lahat-lahat ng suppliers na yan, ay umabot kami ng mahigit 822,000 pesos. Pero hindi pa doon natatapos. May mga additional expenses pa tulad ng ibang wedding needs, miscellaneous, at iba pang hindi nakasama sa supplier list. Siguro inabot din kami doon ng nasa 100,000 pesos. Kaya ang total ng wedding expenses talaga namin ay umabot ng humigit kumulang 922,000 pesos. At gusto rin naming i-share ito. Noong panahon na yan, hindi pa kami husband and wife kasi preparation pa lang. Bilang lalaki at akong nagyaya ng kasal, gusto ko sana na ako ang sumagot ng lahat ng gastos. Pero si wife, gusto rin niyang tumulong. Kaya sa naging hatian namin, halos 90% ng wedding expenses ay galing sa akin at 10% naman ay galing kay wife. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto rin niyang maging bahagi ng pangarap naming dalawa. Hindi naman kailangan pare-pareho ang magiging wedding budget ng lahat. Ang mas importante ay huwag kayong magsimula ng married life na pilit at lampas sa kaya nyo ang babayaran. Mas mahalaga ang buhay pagkatapos ng kasal kaysa sa isang araw na selebrasyon. Sa amin dalawa lang ni wife, pinaghandaan namin talaga ito ng maigi. Nag-prepare, nag-budget, nag-ipon. At may target kami talaga para hindi kami agad nabibigla sa mga gastusin katulad nito. Para sa amin kasi, ang kasal ay oo isang araw lang. Pero ito ang isa sa pinakamahalagang araw na mangyayari sa amin dalawa. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 106 pa lang, tuloy-tuloy na to. May nabasa kaming comment at sa totoo lang, medyo nalungkot kami. Day 107 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Pag-browse namin ng mga comments, may nabasa nga kaming mga komento ng mga tao na medyo mabibigat. May nagsasabing ambag ko lang daw ay ito o kaya nagpapalaki lang daw ako ng ganito. Sa totoo lang, nakakalungkot dahil madalas kabataan pa ang nagsasabi nito. Pero naiintindihan naman namin. Siguro hindi pa nila nasusubaybayan ang buong journey namin. Kaya kung supporter ka man o hindi, follow nyo kami dahil gusto namin matulungan ng mga Filipino sa pamamagitan ng mga videos namin. Para rin makita nyo kung paano nagsimula ang kwento namin. Minsan naiisip ko na masarap tawaging batugan o tamad. Ngayong may asawa na ako, hindi dahil ganito talaga ako, kundi dahil para sa akin, senyales yun na sobrang maalaga ni wife. Araw-araw akong nagpapasalamat kay Lord dahil mula pa noong una kami nagkakilala, 11 years ago, hindi niya lang ako minahal. Sinamahan niya rin ako sa mga pangarap ko. Noon pa lang, kinikwento ko na sa kanya kung ano yung magiging goal namin kapag mag-asawa na kami. Sabi ko pa nga dati, balang araw, papakasalan kita, bibigyan kita ng bahay, at pabiro pa nun na magiging milyonaryo tayo pareho. Ngayon, habang unti-unti naming naaabot ang iilan sa mga pangarap na yon, may mas mahalaga kaming na-realize. Secondary lang talaga ang pera, kaya lang tungkol sa finances ang content namin, hindi para ipakita kung ano meron kami, kundi para i-share ang mga natutunan namin na baka makatulong din sa inyo. Alam naman natin na sa Pilipinas, isa ang finances sa mga problema ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya ang lesson namin today, hindi man material na bagay ang maibigay namin sa inyo. Sana kahit isang aral, isang diskarte, o isang pagbabago sa paghawak ng pera ang maiuwi nyo sa bawat video. Kung mangyari man yon, sapat na yon para sa amin. At muli, nagpapasalamat kami sa lahat ng support nyo sa amin. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 107 pa lang, tuloy-tuloy na to. Sinimulan namin ang pagko-content dahil gusto lang talaga naming i-document ang buhay namin mag-asawa. Hindi kami financial experts, hindi rin kami galing sa mayamang pamilya. Dalawang ordinaryong Pilipino lang na gustong ipakita na posible palang mag-ipon,
mag-invest, maging frugal at unting-unting maabot ang mga pangarap. At kung may kahit isang tao na matulungan o ma-inspire sa journey namin, bonus na lang siguro yun. At salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa amin. Ngayong araw, isi-share namin yung buong July expense namin. At today, lumabas muna kami saglit para bumili ng itlog. Simple lang, pero isa to sa mga regular naming binibili sa bahay. Dahil sulit, healthy, budget-friendly at lagi naming ginagamit sa mga meals namin. At ito na, ipapakita na namin ang buong July expenses. Ang lesson today, hindi kailangan maging mayaman muna bago ka magsimulang mag-budget, matuto sa finances, at maabot ang pangarap. Minsan, ang pinaka-importante ay maging totoo sa journey mo at maging consistent araw-araw na baka balang araw ang simpleng kwento mo ang magiging inspirasyon ng iba. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 108 pa lang, tuloy-tuloy na to. Maraming nagsasabi na mas mura daw mag-grocery sa SNR. Day 109 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Sabi ng iba, subukan nyo mag-grocery sa SNR. Mas mura raw, kaya ito ang nangyari. Pero bago yan, dumaan muna kami sa dentist. Medyo malayo nga ito sa bahay namin. Binabalik-balikan talaga namin. Kasi para sa amin, magaling talaga sila. Hindi ito sponsored. Pero malay natin. Kaya kung gusto nyong malaman kung saan ito, comment lang kayo sa comment section at ilalagay ko. Pagkatapos nun, dumiretso na kami sa SNR. Pero konting rewind lang, hindi ibig sabihin na ibang grocery store ang pupuntahan namin. Kung ano-ano ang bibilin namin. Budget pa rin ang priority. May grocery list pa rin kaming nilista. Needs muna, tapos saka na lang yung mga konting wants kung may makita. At sa pag-iikot-ikot namin, ito yung mga binili namin sa SNR. Pero bago yun, syempre nag-free taste na rin kami ni wife. Para sulit na sulit talaga yung punta. At pagdating sa cashier, ito ang total na nagastos namin. Pero hindi pa nagtatapos doon. May mga items kasing wala sa SNR kaya dumaan kami pa uwi sa SM Hypermarket para bilhin ang natitirang nasa listahan. Yung mga ibang perishable items nga pala, naisip namin na sa palengke na lang bilhin next time para mas fresh at hindi agad masira. So ang tanong, mas mura nga ba talaga sa SNR? Para sa amin, depende. Depende kung marami kayong bibilhin, ilan kayo sa pamilya, gaano ba kalapit ang branch sa inyo, at kung sulit ba ang membership base sa lifestyle nyo. Hindi pare-pareho ang sagot para sa lahat. Pero ang lesson namin today, hindi ang pinaka-importante ay kung saan ka mag-grocery. Ang mas mahalaga ay marunong kang mag-budget, mag-track ng expense, at bumili ng mga kailangan. Yung hindi puro wants lang. Doon talaga nagsisimula ang tunay na pagtitipid at pag-angat nyo financially. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 109 pa lang, tuloy-tuloy na to. Itong araw na to ay church day namin. Pero kagabi, medyo nalungkot kami dahil tumaas na naman ang presyo ng gas sa buong bansa. Isa na naman itong paalala na may mga bagay talagang wala tayong kontrol. Hindi natin kontrolado ang pagtaas ng presyo ng gasolina at inflation. Pero ang kaya nating kontrolin ay kung paano tayo magbabudget, mag-iipon at patuloy na mag-aaral ng finances natin. Speaking of pag-aaral, marami ring nagtatanong sa akin ng mga financial books. Actually, may mga nabasa na ako katulad ng Rich Dad Poor Dad, The Total Money Makeover, at Think and Grow Rich. Magaganda naman talaga ang mga librong yan at marami kang matututunan. Pero bago ko pa nabasa ang mga iyon, may isa na talaga akong binabasa. At ito ang pinakaunang nakatulong, hindi lang sa finances ko, kundi pati noong nag-asawa na ako, ang Book of Proverbs ng Bible. Maraming wisdom dito tungkol sa pera. Pero higit pa ron, tinuturuan tayo kung paano mamuhay ng may karunungan at tamang pag-uugali. Halimbawa, sa Proverbs 22 verse 7, the borrower is slave to the lender. Paalala ito na hanggat maaari, maging maingat tayo sa utang dahil maaari nitong limitahan ang kalayaan natin. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Paalala naman ito na maging mabuting tagapangasiwa ng mga pagpapalang pinagkatiwala sa atin. Habang nagsisiesta, pagkatapos ng church, sabi ni wife, lilinisan niya raw ako ng kuko. Napangiti na lang ako dahil talagang acts of service ang love language niya. Maliit na bagay lang para sa iba,
Pero para sa akin, isa na yun sa mga paraan niya ng pagmamahal. Habang ginagawa niya ito, share ko lang na hindi lang namin binabasa ang Proverbs dahil gusto lang namin yumaman o magmukhang mabait, kundi dahil gusto pa namin makilala ang Panginoon ng mas malalim pa. At oo, may mga araw na hindi namin ito nababasa, pero katulad din ng pag-iipon, ang importante ay tuloy-tuloy lang. Kaya ang pinakamagandang investment ay hindi lang sa wallet, kundi pati sa puso, isip at karunungan. Kapag tama ang wisdom mo, mas magiging maayos din ang paghawak mo sa pera, sa pamilya, at sa buhay. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 110 pa lang, tuloy-tuloy na to.